Ay, nako, ito po. Nako, may bago na tayong Senate President. Nako, ito na. Nagdududa po ang napakarami. All of the sudden, sa gitna ng pag-iimbestiga sa flood control, nagkaganito. Hindi siguro, baka nasa batas naman talaga to. Pero ito po, naglipat na po ng pwesto mula kay Cheese hanggang kay ayan po, nanumpa na po. No, ang sabi po ng iba, papalitan din po pati Blue Ribbon Committee. Matapos po na napaamin sa kasalukuyan na nakaupo si Rodante Marcoleta, ang mga diskaya na paamin, nabanggit si Tambonji, nabanggit si Saldi, nabanggit kung sino-sino. Ngayon naman, maglilipat sila, duda ng karamihan, aalisin si Rodante Marcoleta, sila ang bida. Sus Mariosep naman. 'Di ba? Ano ba naman nangyayari sa Pilipinas? Di totoo lang ito lang, okay, opinion to nagsitandaan na tayo dyan sa Senado. Kung hindi pa dumating si Senator Marcoleta, hindi may imbestigahan to. Tama, mali. Di ba? Tapos kayo entry, pag alimbawa tinanggal nyo si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon, sila magiging Blue Ribbon, sila pogi. Sila bida. Di ba? May naamoy ako ditong na masama ang loob kay Senator Marcoleta Kaya pinagkaisahan nila minadali ito Hindi naman sa opinion ko yan. Naloko na. Pag-iinitan si Senator Marcoleta ang mga bida-bida, malapit na malantad ang katiwalian ng saka pag nagganyan. Kung kailan malapit na ang katiwalian, doon na sa pinaka-luklukan, saka nagpalit. So, si Marcoleta, wala na sa eksena. Kung sakali papalitan bilang Blue Ribbon Committee. Ano nangyari? Bakit nyo ginaganito? Kasi sila, paprangkain ko kayo tumanda na lahat kayo dyan sa Senado. Iba sa inyo, tumanda na dyan. Hindi naman kayo naging ganyan dati bakit ngayon nakakuha kayo na umamin si Diskaya, umamin ng ganito? Credit syempre ni Marcoleta yon, nasa panahon ni Marcoleta umamin. Ngayon, pag iniba nyo, doon mapupunta sa panibagong, alam ko may nangangarap yata, isa yung nag-iimbestiga din, nangangarap maging Blue Ribbon. Di ba? Hindi, si Ping Lacson, may nakuha lahat ng posisyon Yung isa pa, yung nagdadrama-drama sa social media, masama daw loob ng niya, ng asawa niya. Di ba? Hulaan nyo na lang kung sino yun. Baka saluhin mo to. Sabi mo, ikaw yun. Di ba? Panoorin natin to. Si Senator Soto na daw po magiging next SP? Mamaya, malaman nyo mamaya. Yan. Yes. Mamaya nyo makikita sa floor. Sir, kayo sir, anong magiging nyo? Position nyo? Blue Ribbon sir, no? Blue Ribbon sir, Soto. Blue Ribbon daw. Mention. Ang gagaling nyo! Dito wala, ang gagaling nila. Para kasi nakakapanlumo Masaya lahat ng taong bayan nung nalaman na sa pamamagitan ni team ng Blue Ribbon Committee, tapos bigla magpapalit lahat ng ganito. Di ba? Huwag nyo papalitan si Senator Marcoleta. Pag pinalitan nito, malaking gulo talaga ang mangyayari mo. Pag pinalitan nila, taong bayan ang aalma. Bias daw si Senator Marcoleta, bias daw. Paano bias? Hindi pa nga tapos yan. Pakiramdam nyo lang yung bias yun. Ngayon kami naman sisilip na bias kayo. Siguraduhin nyo lang yung mga kumakampi niya, bubulong-bulong dyan sa inyo, mga Pinklawan, mga kung sari-saring mga grupo dyan, yun naman sisilipin namin. Pag hindi nyo sinilip yun, bias din man kayo. Nakapagtataka kasi parang amoy may something smell dito, hindi ko mabanggit Gusto ko kayo mag-observe Matapos mabanggit lahat ng pangalan ng Diskaya, matindi yung revelasyon na yon. Mas matindi pa doon sa flood control nangyari. Dahil nagulat lahat maski asawa ni Maine nadamay Di ba? Mga hindi dapat nadamay. Wow, ano to? Matinding revelasyon to. Magmula doon sa mga kinakabahan baka mabanggit ng pangalan, eto na, boom! Parang sabi ng taong bayan, para may pitatakpan. May gustong wag malaman.
Aalisin yung pinaka-nagtatrabaho talaga, si Rodante Marcoleta. Hindi totoo lang. Gustong-gusto na alisin to. Pati yung gurang yung kapatid ng dalawang senador dyan. Yung kapatid nilang broadcaster din, gurang na, bumabanat pa rin. Di ba? O. Antindi. Ang pangalan, maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Sangco. Congressman Marcoleta tawag ang wala. Alatang nag-uusap-usap sila eh. Pinag-iinitan si Marcoleta. Ako, duda ko lang ha. Haka ko lang, tsorya ko lang yun ha. Sa tono, sa kilos nila, pati yung mamang matanda ng senador, tumanda sa pagiging senador, kilos oh. General ako. Yung kilos eh. Halatang halata eh. At nabanggit lahat ng nais niyang sabing hindi nasabi sa kabilang kamara. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina. O ano naman kung nabanggit, tapos na. Tapos na mission ni Marcoleta. Tapos na mission yung lahat, nabanggit na. Okay na. Baba lahat. Wala nang korupsyon sa Pilipinas, nabanggit na yung dapat nabanggit. Bakit? Nakulong na ba? Napalagot na ba? Nabanggit lang yan. Hindi niya umamin eh. Itinanggi pa eh. Oh, hindi lalabas, mapasama pa si Diskaya. May hindi tama dito eh. Oh, yan ang hirap eh. Consistent na yung pag-iimbestiga, bigla magpapalit. Pero, kung hindi napalitan si Marcoleta, hindi papalitan na, okay lang. Pero kung papalitan si Marcoleta, malaking questionable sa taong bayan to. Pag pinalitan si Marcoleta, siya lang ang nag-iimbestiga ng seryoso. Tignan nyo. Ibig sabihin, may anomalya pang isang susunod. Pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. O sige na, baba na. Na-contempt na si Brian, napaamin si Diskaya. Okay na. Accomplished na! Ang Senate of the Philippines, accomplished na. Okay, next, palitan. Si Soto naman, ganun ba? Parang ganun ang pakiramdam namin eh. Tingnan nyo, basahin sa comment section. Ako, bumabase ako sa comment section eh. Tapos na ang mission. Accomplished na. Nak ng teting naman talaga kayo. O, ito. Anong klaseng pag-iisip yan? Bumaba ang korupsyon sa Pilipinas, pero leadership sa Senado ang priority mo si Sen Soto. At dahil sa shocking revelation ng mga Diskaya sa pagpapalitan na rin ni Senator Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee, halatado na may pinoprotekta ng malaking buhaya at balyena at iba pang agenda ng ibang senador. Kung ganyan, sa pagiging tahimik at iba namamatay, naman ay nililihis o divert na ang issue ay alam mo na kung sino para sa mga Pilipino at kung sino ang para sa may sariling agenda interest. Hindi ako may sabi niyan, eto. Di ba? Basahin natin ang comment. Hindi yan, nakakamasama ng loob mga kaibigan eh. Ito. Ano natin to? Basahin natin to. Sandali. Ang hirap dyan mga kamonte. Ando na sa rukrukan ng tagumpay si Marcoleta eh. Para bang inaapuyan yung pwede na di sila makapaniwala si Marcoleta ilalagay dyan. Di ba? Oh. Ito, basahin natin to. Basahin natin to. Basahin mo sandali. Oh, ito, Rob Rances. Ito. Panoorin natin yung basahin natin Rob Rances. Kilala niyo naman siguro si Rob Rances, di ba? Oh. Magwawalang kibulang ba ang ilang milyong INC members?
at publikong aalisin nila si Marcoleta sa Blue Ribbon Chair. Malinaw naman ginagawa niya ng matapat at tungkulin niya. Matapat talaga ang ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta. Pero ayaw ng matapat ng Pilipinas eh. No? Nayayabangan sila kay Marcoleta. Kasi nasanay sila dun sa Senado nung unang panahon pa, nung sila pa nakaupo, paulit-ulit na nangyayari. Yeah? Oh. Natin to, baba natin to. Di ba? Doon sila nasanay mga kamunti. Oh. Dali dali. Yung pagsasanay nila, bakit? Nung ba may nangyari na? Wala naman na. May nangyari na ba nun? Oh. Basahin natin. Ang INC ay parang kikilos parang isang tao, one of the faith and love peace. Ano na INC? Sasama natin kayo sa kalsada kung sakali. Mga comment mo, babasahin po natin ha. Tandaan, kaya lang naman naging congressman si Martin Romualdez kasi wala siyang kalaban. Matindi itong mga nangyayari ngayon. Natalo na, nanalo pa. Di ba? Oh. Alisin niya natin to. Alisin natin to. Oh. Focus tayo dito. Dali lang ha. Nakakasama kasi ng loob mga kababayan eh. Para bang kayo manghusga. May something po na nangyayari. Oh. May something po na nangyayari ngayon. O, ito pa, basahin natin. Hays nako, dumagdag na sila sa problema. Malalim na po ang sugat mga bawat Pilipino. Hayaan nyo na si Senator Marcoleta dahil siya lang ang tanging taon sa may puso. I hope you hear us. I believe you are fair and just, kaya asahan namin na you will protect those individual na ang nahangarin ay sarili lang nila. Di ba? Ando na tayo sa tagumpay eh. Di ba? Ando na tayo eh. Biglang magaganto. Ano ibig sabihin nito? Di ba? Ano ibig sabihin nyo? Di ba? No. You can put good man down. Senator Marcoleta lang sa kalam. Mandato niya palagutin ang katotohanan at managot ang batas sa dapat managot. Hindi niya eh. May gusto nila, sila ang bida. Gusto tanggalin si Marcoleta kasi nga naiinis sila sa attitude. Di ba? Pinaginitan si Marcoleta eh. Oh. Hindi kasi nasasample lang itong mga to eh. Di ba? Pinag-iinitan mga kababayan. Halata naman eh. Di ba? Obvious naman po. Sko. Kailangan pa bang i-memorize yan? Oh. Imagine, kung kailan po si Senator Marcoleta nag-imbestiga na. Ha? Kung kailan po nag-imbestiga na at napaamin na si Diskaya at lahat, saka maggaganito. Para bang sinasabi nila, agawan mo sa pwesto si Marcoleta. Dali, agawan mo. Di ba? Parang ganun po nangyayari. No. Inalis nila bago ang paglabasan lahat ng kabuluhan. Tapos sila baka maimbestigahan din. Ang dayaan ng eleksyon, malalaman ng taong bayan. Madami ng Senate ngayon ang wala sa totoong nananalo. Di ba? Para expected na yan yata na aalsa ang Pilipino nito. Sobra talaga at kitang-kita na lahat ng pangyayari. Para magiging sobra pa yata ito sa mangyayari sa Indonesia, baka masunog ang HOR. Grabe na, harap-harapan eh. Yung matinong tao, tatanggalin nyo. Hindi pa naman tiyatanggal yata eh. Wala pa ang balita eh. Pero kasi pag napalitan ng Senate President, automatic po yun. Magiging automatic po yun.
Oh. Ano pa? Ano pa? Oh, ito pa, basahin pa natin to. Huwag papayag ng resign si Cheese dahil wala na, napalitan na. Dadawit yung kanyang pangalan, pilit sinisira. Pumayag siya si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ang humawak, kaya madami nagalit. Hindi natin pwede hayaan na lang na hindi malantad ang kanilang mga pangalan sa korupsyon. God save Philippines. I am Christian but I will join the INC. Sobrang na gobyerno. Tingin nyo ba si Senator Soto walang bahid ng korupsyon? We will share it soon. Ina niya, tumanda na yung matanda na yun eh. Sa Senado. Oh, bilib na bilib siya dun eh. Bilib na bilib siya dun sa mamang yun. 78 na yun eh. 76 yata. Tumanda na sa pagiging senador. Doon na nabuhay sa senador. Di ba? Ano bang ginawa? Sige niya, ano bang ginawa? Oh. Nakman teting naman kayo. Oh. Kaya lang, ko to. Ayusin ko to mga kaibigan. Ayusin natin to. I-search natin ulit. Rob Ramses, puntahan nyo po. Maraming pasabog po si Rob Ramses. Naglalag ako eh. Talagang ang chataras talaga. Nilalag yung vlog ko. Kung kailan naghahayag ako ng ganito, nilalag niya. Nagkakampi-kampi na po mga demonyo. Oh. Nagkakampi-kampi na po sila para pabagsakin yung katotohanan. Totoo. Di mo naramdaman? Parang talon-talo tayo. Imbis na nalaman natin kay Diskaya yung katotohanan, para bang lumalabas tayo patalo. Dahil sa mga nababalitaan natin sunod-sunod. Di ba? Oh. Kayo na ang humusga kung mali ginawa ni Marcoleta. Baka yung mga nagrereklamo ang mga kasabwat ng mga magnanakaw. O yan, no? Oh. Eto, tingnan mo yung post nito. Mamaya sa akin to. Oh. Basta tayo ng comment dito sa ano. Magwalang tibo kalamba. Ayan, sabi. Oh, ito pa. Bakit ngayon pa sagsaga ng investigasyon politikong serbisyo ba o oligarchs o mayayamang Pilipino? Ayan na, nagsalita na taong bayan, mga kababayan ko. Titindi nyo. Antitindi nyo. Di ba? Nakakasama ng loob, mga kababayan. Imagine, ginagawa ni Senator Marcoleta lahat ng makakaya imbestigahan. Ang pinaka nagustuhan ng taong bayan kay Marcoleta, matapang, binabangga yung mga oligarch. Sino sa inyo babangga ng mga ganon? Sige nga, sa papalit, wala. Yung dati nyong panunungkulan, ganito pa rin gagawin ngayon, mga kababayan. Kung dati sila pa rin nanungkulang sa bilang senador, kung ano yung nangyari noon, ganito pa rin mangyayari ngayon. Walang mangyayari. Maniwala kayo sa akin. Oh, promise. Promise. Walang tapang yung mga yan eh. Eh kung may tapang yung mga yan, noon pa man, nabulgar na ang mga korupsyon. Biruin mo. Di ba? Totoo lang. Totoo lang tayo. Di ba? Oh. Hindi, itong seta ko para to sa kung sakaling tanggalin si Marcoleta. Pero kung di tinanggal, okay, good. Pero, ang nakapagtataka lang, may small something fishy dito. Small tuloy, smell something fishy. Oh. Di ba? Pagka-imbestiga, biglang papalit, tapos binanggit yung pangalang Romualdez, Saldi, tapos biglang, boom! May diversion tactics na nangyayari. Diba? Kita nyo? Walang ya talaga naman. Oh. Bilyong pinag-uusapan. Dapat nagkakaisa tayo. Para bang lumalabas eh. Kasalanan pa ni Senator Marcoleta. Kasalanan pa natin. Kasi tumututol tayo. Maling-maling bagay po. Maling-mali po. Opo.
Hindi maganda po nangyari ngayong araw na to. Masaya sana umamin na yung Diskaya eh. Marami na buko eh. Tapos, mabalitaan natin ganito. Hindi naman maging masama maging Senate President eh. Pero ang narinig ko lang, may mga broadcaster katulad nung gurang na yon nagsasalita kay Marcoleta. At tila pag pinagmamasdan mo lahat, pinagsama-sama mo, isa tono nila, gusto nilang alisin si Marcoleta. May mga ilang pages na malalaki ang page na tanggalin si Marcoleta, ipalit si Kiko o kaya si Lacson. Bakit nyo ipapalit yan? Hindi daw sila bastos. Binabastos siya si Marcoleta eh. Para sa taong bayan kayo. Para sa taong bayan si Marcoleta eh. Ang gusto nila mangyari, yung kanila, igigit nila. Di ba? May imbestigahan kaya yung mga mayayaman na kapwa nila? Sige nga. Tingin ko, hindi nyo kaya. Wala mangyayari sa Pilipinas, mga kababayan. Maghihirap lalo tayo. Maniwala kayo sa akin. Pag si Rodante Marcoleta na palitan, lalo tayo maghihirap. Di ba? Ang dami po, lahat halos, pagkatapos ng Diskaya, hindi po Diskaya ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po yung papalit kay Marcoleta. Pati sa Senate President. Natapunan kagad yung issue ng Diskaya. Baliwala yun. Yung Tambonjing, doon, nakaupo. Tuwan-tuwa ngayon dahil natatabunan ng pag-alis ng mga posisyon. Hindi pa naman inaalis yata si Marcoleta, pero gusto na nila tanggalin. Diba? Yun po, napansin ko. Yun po, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po lahat kayo.